Ayon doon sa lumabas na post ni Snow Badwa ay itong si Bolbol ay uuwi na. Hindi pa natin matiyak kung si Bolbol ay papalitan ng TNT or si Bolbol mismo ang gustong umalis. Pero kung sakaling ito'y totoo nga, malaking dagok ito sa TNT. Pero sa tingin ko naman, mas makare-recover din sila. At sa totoo lang, no, magaling na scorer talaga itong si Bolbol, nakita natin. Ang problema lang, mahina nga ito sa depensa. At napansin nga nung iba, hindi niya gusto yung physical na laro. At maski na noong nasa NBA pa ito, kaya nga siya hindi nagtagal doon dahil naku-question nga yung kanyang depensa at pati na rin yung kanyang kondisyon. Kaya marami nagsasabi na baka hindi na magtagal ang nasabing player dito. Mas maganda siguro kung papalitan ng TNT nga itong si Ball Manute Ball. Mas mabuti siguro na yung kunin nilang player ay yung parang Ronde Hollis Jefferson ng laro. Yung mga 6'5 or 6'6 na pwedeng point forward. Kasi masyado nagiging ball dominant itong si Ball Ball dito sa TNT. At halos 30 plus shots per game ang kanyang tinitira. At nawawala na ng kumpiyansa at ng oportunidad yung ibang mga players. At yan siguro dahilan din kaya bakit si Coach Chot Reyes ay gusto na itong palitan. Dahil parang nakikita niya na nawala yung chemistry ng TNT nung ito ang kanilang kinuhang import. Okay naman siguro si Ball pagdating dito sa kanyang attitude. Ang problema lang talaga yung style ng laro niya ay parang hindi fit dito sa TNT tropa. Ang kinakailangan kasi ng TNT daw ay yung isang physical center, yung malakas sa rebounding at hindi ito nagagawa ng nasabing player. Sa kasalukuyan, 2-2 ang record ng TNT at kung talagang papalitan nga to, abay matindi ang magiging sitwasyon nito para dito sa tropa. Kaya wag na tayong magulat kung sakali nga na ito'y mangyari at wala namang duda talaga na magiging matindi ang nasabing report kung ito'y matutuloy talaga. Kaya abangan na lang natin ang mangyayari kung talaga ito ay matutuloy at papalitan nga. Ang isang mukhang siguradong papalitan daw talaga ay itong si Jeffrey Cariaso. Or to be more accurate, ang balita baka si Cariaso daw ay mag-step down na. Itong Blackwater Bossing ay natalo ulit sa Titan Ultra. At alam natin na bago yan nangyari, sila ay natalo dito sa Rain or Shine Elasto Painters kung saan umabot ng 56 points yung kalamangan. At yan yung biggest lead, biggest winning margin sa kasaysayan ng PBA. Kaya nga marami nagtasabi talaga na ito'y papalitan at wala naman sigurong magugulat na ito'y mangyayari. Either mag-resign si Cariaso or siya ay mag-step down. At ayon doon sa mga reports, ito raw si Patrick Aquino ang magiging interim head coach ng Blackwater. Kung sa bagay, marami nga naniniwala na talagang dapat magkaroon na ng pagbabago dito sa Blackwater at baka ito na ngayon simula niyan. Kung sakaling mapalitan ito si Jeffrey Cariaso at si Aquino ang pumalit yan, baka meron pang ibang mga changes. Baka ito na yung punto na itong si Cedric Bearfield ay matrade na at baka pati na rin si Christian David at si Dalf Panopio. Kaya nga ito yung na marami nagsasabi talaga na gagawin ng mga changes ng management ng Blackwater para naman sila ay makaahon na. Nakikita nila siguro na itong Terra Firma Jeep kahit papano pumapalag, samantalang itong Blackwater very disorganized talaga yung laro nila. Kaya yan ngayon yung nakita natin na mangyayari dito sa kupunan ng Blackwater. Kaya mukhang meron talagang mga changes na magaganap dito at asahan natin na ito ay pipilitin ng Blackwater na sila ay maging mas malakas. Ito si Pat Aquino, ang balita mahusay daw yan na coach at yan din ang dahilan kung ba't ito ang napili ng management ng Bossing. Pero syempre sa bandang huli kahit mahusay kang coach magdedepende pa rin yan kung gaano kagaling yung mga players na iyong makukuha. At yan ang magiging matinding balita dito sa Blackwater Bossing. Ang Converge Fiber Excess ngayon ay 1-5 na ang record at milagro ang kinakailangan nila para sila ay makaabot ng playoffs. Siguro kinakailangan nilang manalo ng 5 or 6 na sunod bago para makapasok o magka-chance man lang na makapasok sa playoffs. At hindi magiging madali ito para sa Fiber Excess. Kaya nga, marami ang naniniwala na kinakailangan na talaga ng pagbabago dito sa Converge. Nasa kanila na itong si Mikey Williams, si Calvin Abueva, bumalik na nga itong si Juan Gomez de Leano. Naglaro na kagabi kontra sa Rain or Shine. Nandiyan pa yung Twin Towers nila na si Justin Arana at Justin Baltasar. Pero wala pa rin nangyari. Kaya nga, mukhang hindi na talaga sa players ang problema ng Converge kung hindi yun ng coach. Tignan natin kung ano ang gagawin ngayon ng Converge Fiber Excess para mabago yung kanilang sitwasyon. Dahil mukhang hindi na ito maganda at
Tandaan natin, ang nakikita kasi ng mga tao dito, yung problema sa Converge ay sa coaching, hindi yung players. Dahil parang ang dami raw na coach ng Converge ngayon. Nandiyan si Delta Pineda, si Raiko Toroman, nandiyan din to si Franco Atienza. So parang ang gulo ng setup ng FiberXers. At yan siguro dahilan kung ba't yung mga players nalilito na rin. Kasi kung titignan natin yung kalidad ng mga players, nandiyan sila Mikey Williams, si Abueva, kaya nga nung nabanggit natin, itong Twin Towers nila, hindi matatawaran yung lakas ng mga yan. Kaya hindi talaga natin masasabi na mahina yung lineup ng Converge. Kaya naman ito talaga yung maganda, magiging tignan natin kung anong gagawin ng FiberXers ngayon para makasiguro na sila ay makakabawi. Dahil syempre hindi naman basta-basta yung ganitong lineup. Kaya nga sa tingin ko magiging maganda yung mga susunod na araw para dito sa FiberXers para matiyak na sila talaga ay magkakaroon ng mas magandang laban. Kaya nga yung mga changes dyan, baka sa coach magsimula at hindi sa mga players. At dahil itong si Bolbol, ang balita ay uuwi na, posible kaya na ang San Miguel ay palitan na itong si Justin Patton. Tandaan natin, kinuha ng San Miguel Beer itong si Justin Patton dahil panggwardya kay Bolbol. Pero kung si Bolbol ay aalis na, baka ang San Miguel ay magdesisyon na ang kunin na lamang na import ay iyong wingman. Yung parang katulad ni Benny Boatwright, ang laro o kaya ni Chris Macolo. At parang yan ang nababagay ngayon dito sa San Miguel. Kaya nga kasi itong San Miguel mukhang yan talaga yung nakikita nila na magiging sitwasyon dito sa kanilang roster. Kaya nga kung sakasakali no, na ang San Miguel ay magkakaroon ng changes dito sa roster nila. Sa tingin ko, yung import nila na si Justin Patton, baka yan palitan. Kung sakasakali na si Patton ay palitan, mas maganda nga siguro na stretch 4 ang kunin. Ayon doon sa mga ilang sources, magdedepende yan doon sa laro ng San Miguel kontra Magnolia dahil yun ang susunod nilang magiging kalaban. Kung sakasakali na manalo ang San Miguel dyan, baka manatili pa si Patton. Pero kung matalo ang San Miguel kontra sa Magnolia Hotshots, baka ang mangyari dito ay hindi na magtagal si Patton at kumuha na nga ng pagbabago import ng San Miguel. Kasi kung mawawala rin si Bolbol at papalitan ng TNT, abay syempre mag-iiba na yung kompleksyon ng laro at yung setup ng mga teams magbabago na. Kaya nga mukhang ganyan ang magiging tingin ng San Miguel dito kung sakasakali. Kung mapapalitan itong si Bolbol ng ibang import, aba itong si Justin Patton mawawala na yung dahilan kung ba't siya mananatili dito. So baka palitan na nga yan ng SMB. Tignan natin no, baka nga si Benny Boatwright na ang kunin ng San Miguel. Depende na lamang yan kung ano magiging laro nitong si Justin Patton. Kaya nga sa tingin ko kinakailangan talaga na magkaroon ng mas magandang efficient game si Patton kung gusto niya manatili dito sa San Miguel. Pero mukhang ang kulang talaga dito ay yung 3-point shot. Nakita natin nung yan na nangyari nung hinarap nila itong rain or shine. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, Jonel Alagon, Ronald Barbosidad, Katsakino Ducusin, Joseph Pineda, Malyari Mascariñas, Joshua Giray, Espeo at Rosales family, si Donel Santiago, pinabati din natin si Mondi Guzman, si Romeo Conchada, Salangsang, si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., si Enju, at si Katsakino Ducusin.